Ang impormasyong ito ay ikinagulat na yung araw ng napakaraming analista at hindi lang sila. Sa NATO, nagsimula silang direktang makipagnegosasyon sa Kremlin at inihanda ang pagsuko ng mga bansang Baltiko sa Russia nang salakain ng Russian Federation ang Ukraine. Ang ganitong matinding pag-amin ay sinabi na ng dating kalihim general ng NATO na si Jens Stoltenberg. Noong 2021, tinalakay ng NOI kalihim general ng NATO kasama ang mga otoridad ng Russia ang pag-withdraw ng mga tropa ng alyansa mula sa mga bansa sa silangang Europa at ang paglika ng tinatawag na buffer zone sa mga bansang Baltiko. Ito ay binanggit sa mismong memoir ni Stoltenberg. Bukod dito, sinabi na ang kalihim general ng alyansa ay lihim na nakipagnegosasyon sa mga Ruso nang hindi alam ng mga bansang Baltiko. Halimbawa, noong taglagas ng 2021 nakipagkita si Stoltenberg kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov at iminungkahi niyang talakayin ang ideya ng Kremlin tungkol sa paglika ng tinatawag na buffer zone sa Europa o ang pag-atras ng NATO sa mga hangganan noong 1997. Sa totoo lang, sandatahang lakas lang ng Ukraine ang nakapigil sa mga Ruso habang parang gusto ng NATO na ipagkanulo ang mga kaalyado nila. Pero hindi lang ito ang revelasyon ni Jens Stoltenberg. Sa episode na ito, ikukwento ko hindi lang ang nabasa nyo na sa Telegram channel, kundi pati ang mas interesante. Marami pang kawili-wiling ibinahagi si Stoltenberg. Halimbawa, ipinagmamalaki niya na noong mga unang araw ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine, mariin niyang tinanggihan si Volodymyr Zelensky ng tulong militar. At naalala rin niya na may ilang bansa sa Europa na talagang humihikayat na huwag tumulong sa Ukraine. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng magkasama. Bago simulan ng episode, hinihiling ko ang suporta ninyo sa YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe o pagiging sponsor. Sa madaling salita, kung naniniwala pa rin kayong mahalaga, interesante at kailangan ang ginagawa ng aming channel, maaari ninyong suportahan ang channel sa pamamagitan ng pinansyal na tulong. Makikita sa description ng video ang mga link at detalye kung paano gawin ito at paano suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili lang ng pinakamadaling paraan. Salamat sa anumang suporta. Mag-subscribe din kayo sa Pechi News sa Telegram. Tingnan ang link sa description. Ngayon, talakayin natin ito ng sunod-sunod. Sa librong pamumuno ng NATO sa panahon ng digmaan, nagbibigay si dating kalihim general Jens Stoltenberg ng maikling pagbalik-tanaw sa mga naunang yugto ng buhay niya. Pero ang pangunahing focus, gaya ng ipinangako ng pamagat, ay nakatuon sa dekada mula 2014 hanggang 2024 kung saan pinamunuan ni Stoltenberg ang North Atlantic Alliance. Isinulat ito ng mamamahayag na si Melis Oitsalu at agad kong ibabahagi ang kanyang sinabi. Bilang mambabasa, nakatagpo ako ng hindi pagkakatugma sa pamagat ng libro, pareho sa moral at faktual na aspeto. Hindi nakipagdigma ang NATO habang si Stoltenberg ay nasa pwesto. Ang digmaan sa Afghanistan, syempre, ay opisyal na armadong labanan. Pero kung ikukumpara sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine, hindi ito karapat-dapat tawaging digmaan. Ito ay isang kontra-teroristang operasyon na minsang nauwi sa labanan. Kung ikukumpara ang kaunting pahinang inukol sa Afghanistan kaysa sa digmaan sa Ukraine, malinaw na sumobra si Stoltenberg sa pagpili ng pamagat ng libro. Lalo na kung isasaalang-alang ang pagiging pasibo ng NATO sa mga unang buwan ng digmaan. Noong 2024 lang formal na binigyang istruktura ng alyansa ang suportang militar nito sa Ukraine sa pamamagitan ng pambansang ahensya para sa tulong sa seguridad at pagsasanay ng mga tauhan. Bago nito, kahit ang misyon para sa pagsasanay ng mga sundalong Ukrainian ay isinagawa sa ilalim ng European military at hindi ng NATO. Pinaalala ko ulit, ang libro ng mga alaala ni Stoltenberg ay tinatawag na pamumuno ng NATO sa panahon ng digmaan. Pagkatapos, ibinunyag na mamamahayag ang nakakagulat na pag-amin ni Stoltenberg mula sa librong ito. Lumabas na noong mga unang buwan ng malawakang agresyon ng Russia laban sa Ukraine, hindi sinuportahan ni Jens Stoltenberg ang mga hiling ni Volodymyr Zelensky. Sa kanyang libro, ipinagmamalaki niyang inilarawan kung paano niya matatag na ipinukpok ang kamao sa mesa at tinanggihan si Zelensky sa oras ng pangangailangan nang humingi ng tulong ang presidente ng Ukraine sa NATO para sa depensang panghimpapawid. Kinumpirma ni Stoltenberg na nakala ng marami sa kanluran na mabilis babagsak ang Kyiv sa simula ng digmaan. Gaya ng inamin ni Jens.
Ang Estados Unidos ay may mapagkakatiwalaang datos ng intelihensya na nagpapakitang balak na talagang salakain ng Russia ang Ukraine noon pang kalagitnaan ng Oktubre 2021, kaya agad na humiling ng emergency na pagpupulong ang CIA sa kanya. Bol, pakinggan mo, sigurado talagang balak nilang umatake doon, kailangan nating gumawa ng aksyon. Kasabay nito, ang mga pagtataya ng intelihensya ng Pransya at Alemanya ay malaki ang pagkakaiba sa mga pagtataya ng Estados Unidos. Itinuturing ng Paris at Berlin na pinalalaki ang banta ng pagsalakay sa Ukraine at binibigyang diin ng pag-iwas dito. Mas sumasang-ayon si Stoltenberg sa kampuan ng Pransya at Alemanya sa mga pangamba ng paglala ng sitwasyon. At ako ay namangha. Ngunit si Stoltenberg sa kanyang mga alaala ay hayagang isinusulat ng kanyang tungkulin ay ipakita kay Vladimir Putin na ayaw ng NATO ng digmaan. Higit pa rito, inamin ni Stoltenberg na siya at ang kanyang ama ay iginigit ang pagpapanatili ng dialogo sa Rusya. Kahit sa mga pagkakataong tinanggihan ng karamihan, sa kalyado ang ideyang ito. Ipinagmamalaki ni Stoltenberg ang kanyang isinulat tungkol sa kung paano niya matagumpay na naitaguyod ang dialogo sa mga Ruso sa loob ng NATO kahit pagkatapos ng aneksasyon ng Crimea. Di tulad ng pagsisikap ni Zelensky para sa mas maigting na tulong militar. Sabi niya, tingnan ninyo, gusto ni Zelensky makipaglaban, pero ako, naitaguyod ko ang dialogo sa mabagsik na Ruso, kaya maganda ito. At ayon kay Stoltenberg, para sa kanya, ang dialogo sa Russia ay tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Sabi niya, malakas ako noon dahil kinausap ko ang mga mabagsik na Ruso. At sa kabanata ng kanyang memoir na pinamagatang Digmaan ng Agosto, 21 Abril 2023, inalala ni Stoltenberg ang kanyang personal na pagkikita kay Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation na si Sergey Lavrov noong taglagas ng 2021. At inamin niya na kahit alam niya ang tungkol sa pagtutol, lalo na mula sa mga bansa ng Baltic, gayunpaman, iminukahi pa rin niya kay Lavrov na talakayin ng Russia-NATO Council ang ideya ng Russia na lumika ng buffer zone sa mga hanggan ng reyon at ang pag-atras ng mga pwersa ng alyansa sa mga posisyon na umiiral bago ang taong 1977. Ibig sabihin, handa si Stoltenberg ipatupad ang lahat ng hinihingi ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Pero ayon sa kasabihan, hindi lang si Stoltenberg ang dapat batikusin. Pagkatapos ng usapan ni Stoltenberg at Lavrov, agad ipinahayag ng Estados Unidos ang kahandaang talakayin ang pag-aayos ng puwersa sa Europa. At ito ay naging isang lubhang hindi kanais-nais na pangyayari para sa mga bansang Baltiko. Kinumpirma ng mga diplomat ng Estonia na sinubukan ni Stoltenberg, itaas ang isyong ito sa likod ng mga bansang nasa silangang hangganan ng NATO. Noong Enero 2022, ipinatawag ang Konseho ng Russia-NATO sa pag-asang doon ay maliwanagan ang mga konstruktibong layunin ng Russia. Pero ang mga Ruso sa halip, ayon kay Stoltenberg, kahit na parang kabalintunaan, ay nagsabi na ang kanilang alok ay hindi parang menu na pwedeng pumili ng gustong putahe, kundi isang alok na tatanggapin o tatanggihan. Hindi kinonsulta ni Stoltenberg ang Poland at Baltics, ibig sabihin, gusto lang niyang isuko ang mga kaalyado sa Russia. At dito ko gustong sabihin na kung ang kalihim general ng NATO ay kalmadong pinag-iisipan ng ideya na ang kaayusan sa Europa na umiiral bago ang 1977 ay maaring kahit papaano ay maibalik ng bahagya. Sa halip na pagbabawas ng panganib, ang mga hakbang para palakasin ang tiwala sa mga Ruso ay nagiging muling pamamahagi ng panganib. Ang ganitong usapin ay wala sa autoridad ni Stoltenberg na resolbahin sa kanyang posisyon. Dapat muna itong pag-usapan kasama ang mga kaalyado. Heto ang isang kawili-wiling punto. Sa Estonia, hayagang kinumpirma ng pinakamataas na pamunuan na walang sinuman sa NATO ang hayagang nag-usap na may pumapayag sa anumang kasunduan sa mga Ruso. Kaya tumataas ang tanong kung anong pasyang napagkasunduan ang pinagbatayan ni Stoltenberg, lalo na't mula simula ay matibay ang hindi niya kay Vladimir Zelensky. Ibinunyag ni Stoltenberg na sa simula ng digmaan, sinabi ni dating punong ministro Boris Johnson sa pribadong pagpupulong na hindi sila pwedeng magsimulang magpabagsak ng mga eroplanong Ruso. Nagbabala si Emmanuel Macron na ang sobrang panghihimasok ng Europa ay maaaring magpalakas sa pananaw ng Russia tungkol sa direktang pakikilahok ng NATO. Kaya naman nanawagan siya na huwag masyadong makialam sa digmaang ito. Sabi niya, pakinggan ninyo, huwag naman sana, huwag na huwag sanang mangyari. Baka isipin ni Putin na kasali tayo sa digmaan, huwag na huwag talaga. At dito, bibigyan ko kayo ng sipi mula sa mismong mamamahayag na si Aitsalu.
Gaya ng ipinakita ng pakikita ni Stoltenberg at Lavrov na inilarawan ng dating kalihim general na may pambihirang katapatan para sa silangang pakpak ng NATO, maaring mga hulugan ng gitnang landas ng pagwawalang bahala sa interes ng mga bansang huling sumali sa alyansa. Mahilig si Stoltenberg ituring ang dialogo bilang neutral na parang sapat na ang may linya ng komunikasyon para ito ay maging mabuti. Sa totoo, nakadepende ang lahat sa ang ninyo normalize sa usapang ito. Mula sa pananaw ng isang maliit na bansa, ang dialogo ay hindi kailanman isang abstrakto at absolutong kabutihan. Sa ilang mga sitwasyon, ang kapalit ng dialogo ay maaring pagbaba ng antas ng seguridad. Dito muna ako maglalagay ng 3 tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, napakahalaga nito. Pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyong impormasyon, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon. Halimbawa, gamit ang QR code sa inyong mga screen o sa mga link sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.